May mga pagkakataon na kinakapos tayo ng pera sa ating panggastos. Siyempre, nandiyan ang ating mga asawa o mister para tayo ay tulungan. Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking gustong ibahagi sa inyo. Bakit kaya masama ang loob ni letter sender? Hindi kaya siya tinulungan sa kanyang problema ng kanyang asawa o merong ibang dahilan? So alamin natin ang kabuuang istorya sa kanyang sulat na pinadala. Pasok! Hi, I'm female, 31 years old. I have 2 kids. Ang oldest ko ay anak ko sa pagkadalaga. Then, ang second na anak ko naman ay sa current partner ko. Ako at ang papa ng oldest ng anak ko ang nagpo-provide ng needs niya and never ako humingi sa partner ko ngayon. Both of us has work. I'm a government employee while siya ay nasa hospitality industry. I stopped working last June kasi umuwi ng province at magbabantay sa youngest. But 1 month lang yon. And ang buong month na yon, yung current partner ko ang sumusustento sa amin. Except sa eldest, since monthly naman nagpapadala yung father niya. Then around July, I got hired na sa current work ko, which is LGU. Alam niyo naman sa government, matagal ang first sahod. July, August, wala akong sahod. Then September na siya dumating. Bali ang binibigay ng current partner ko nung mga buwan na wala akong sahod ay utang ko. And need ko siya bayaran once na dumating ang sahod ko. By the way, hati pala kami sa bills. Siya ang nakatoka sa bahay at yaya. Then, ako naman sa lahat, from my baby's needs, pagkain namin, electric and water bills, lahat-lahat ng kailangan sa bahay. Ngayon, napipressure ako sa kanya kasi sinisingil niya na ako sa utang ko nung di pa dumadating ang sahod ko. I only paid him half pa lang kasi nagpadala din ako sa province for my mom's needs. Kasi di nakapagpadala ang kuya ko. Ngayon, I'm caught between the bills at needs sa bahay at sa utang pa sa kanya. Sabi ko sana unti-untiin ko na lang siyang bayaran para di naman mag-suffer ang monthly needs namin sa bahay. Pero wala, ayaw niya. Ngayon, di ko alam kung paano ko siya babayaran ng buo. Minsan, naiiyak ako kasi sa lahat ng bagay, either vacation namin or gamit na gusto niyang bilhin, dapat hati kami. Nasasad lang ako. Valid ba ito nararamdaman ko? Marami pong salamat. It looks like hindi wife or partner ang tingin niya sa'yo. Obviously, housemate, boardmate ka lang niya. Live-in partners supposedly help each other through ups and downs. Walang singilan, given na lang if siya mag-initiate na magbayad. Siya dapat unang makaintindi sa'yo and mag-provide when financially crisis strikes. Learn to communicate well regarding that issues. Dapat wala kang utang sa kanya. According to you, you stop working kasi walang yaya ang bata. During those times, ikaw ang yaya and ang nagbabayad ng yaya is your partner. Bali pasahod na niya yun sa'yo dapat. Kaya dapat wala ka talagang utang sa kanya para kayong 2 different individuals. Sa lahat ng babae, pag pumili kayo ng partner ninyo sa buhay, number 1 ang tignan ninyo ay dapat ang pagiging good provider ay nasa pagkatao ng lalaking yan. Otherwise, magsusuffer lang po kayo. Bago kayo pumasok sa relasyon, number 1 yan. Kasi napakahirap maipaghiwalay
pag may bata na na-involve. Huwag kayong magbulag-bulagan sa mga boyfriend-girlfriend pa lang. Ang asawa ay lifetime yan, kaya choose carefully. Same situation tayo. Ganyan din ako sa ex-husband ko. Diyos ko, ultimo 20 pesos na binigay niya. Hahanapin pa kung saan ko ginastos. Tapos nung hinuwalayan ko na, sinisingil ako sa lahat na nagastos niya sa akin na pagkain. Buti na lang hiniwalayan ko na. Kundi losyang na losyang ako until now. Buti na lang, swerte ako sa live-in partner ko. Hindi pa kami kasal, but yung money niya, binibigay niya lahat sa akin. Hindi sa amin uso ang hati-hati. Sa utang naman, nagtutulungan kami na bayaran ito. Lagi kami nag-aaway sa ibang bagay, pero pagdating sa pera, never namin pinag-awayan yon. 3 years na kami in a relationship, hindi kasal at wala rin kaming anak. Pero yung pera namin ay iisa lang. So, ang masasuggest ko lamang dito kay letter sender, unahin mo yung dapat mong bayaran. Kuryente, tubig, at pagkain ninyo. Kapag nagalit ang asawa mo, huwag mong intindihin. Sabihin mo sa kanya, mas priority yon kesa bayaran mo siya ng buo sa nahiram mong pera. So that's all for today. Thank you again for watching and don't forget to like and subscribe. God bless po. See you again on my next video. Bye!